O ito pa isang katarantaduhan, malaking katarantaduhan. Ibinalik ang budget insertion. Ibinalik ang budget insertion ng ni Zaldico sa PNP. Bakit mo binalik? Actually, kung may insertion sa PNP, may additional budget na 500 million, di ang ganda sana. Ginamit nyo sana para maubos ang mga kriminal. Kaya lang, paano nila magagamit yung 500 million kung wala rin naman silang kriminal na ipinakukulong? Wala naman silang tinatrabahong mga kriminal. Sa loob ng 3.5 taon, may narinig na ba kayong naipakulong na malaking drug lord? May narinig na ba kayong naubos ang mga adik? May puros mga nahuling droga na walang may-ari. Puro walang may-ari. Yung mga droga, sumusuko sila ng kusa. So ngayon, kasi dahil usapan na ng insertion at nasisilip na yung mga insertion, nakita nito, putang ina, delikado. Ilabas nyo sa maleta yung 500 million na yan, isoli natin. Tanga talaga no? Bakit mo isusoli kung pwede mong gamitin? Di ba sinasabi na nga natin yung logic ng budget? Kapag meron kang 1 milyong budget, gastusin mo yung 1 milyon na yun. Kasi serbisyo, para sa serbisyo mapupunta yun. Kapag tinipid mo yung 1 million, 500,000 lang. Ang ginastos mo, yung 500,000 para magpapogi ka, itawag dito, ginawa mong savings. Ibig sabihin, may 500,000 ka na hindi ginastos para sa tao. Serbisyo yun na kung ang napagserbisyuhan mo dun sa other 500,000, mas marami ka sanang naserbisyuhan kung hindi ka nagtipid. Yung pera na yan, inilalagay yan dyan para gastusin, hindi para isoli, hindi para gawing savings. Lahat ng pera na ibibigay sa opisina mo para sa serbisyo, gamitin mo para sa serbisyo. Hindi mo trabaho ang magtipid. Naka-budget yan Pag pinabili ka ng sinigang, bilin mo lahat ng rekado ng sinigang para masarap na masarap yung sinigang. Kung kailangan mag-abono ka para masarap yung sinigang, gawin mo. Wag lang matabang. Kasi kung pinabili ka ng pambili ng sinigang, tapos kalahati lang ginastos mo, tinipid mo yung baboy, tinipid mo yung gulay, tapos instead na sariwang sampalok yung ilalagay mo, kaya batuan nilagay mo. Mumurahing pampaasim sa palengke. Hindi masarap, 'di ba? Ang utos sa iyo, magluto ka ng masarap na sinigang So hindi mo nagawa yung trabaho mo, hindi mo nagawa yung mandato mo, kahit na meron kang savings, hindi masarap yung sinigang mo. Ganon din dito sa serbisyo. Masarap at hindi masarap na serbisyo. Kung ginastos mo yung buong pera mo para sa serbisyo, marami ka na serbisyohan, napakasarap ng serbisyo mo. Pero kung tinipid mo yung pagsiserbisyo dahil gusto mo magpapogi, meron akong savings, hindi masarap yung serbisyo mo. Bobo. Eto, pakinggan natin tong balitang to. Kay John Vic Rimulya na may 500 million pesos na insertion sa budget ng PNP ngayong taon, pero tinanggihan daw niya ito. Ayon sa kalihim, dinagdagan ng isang kongresista ang intelligence fund ng PNP. Pero tingnan mo papogi lang kasi to kay kay Rimulya Sobrang papogi lang to. Binigyan ako ng pera 500 million. Yung 500 million na yun, sir, kung binulsa mo, ninakaw mo, pinambili mo ng pumada, masama po iyon. Pero kung yung 500 million na nilagay mo, in-account mo, dito to napunta, pinambayad natin ng mga asset para mahuli itong mga putang ng adik na ito. Pinambili natin ng equipment, mga body cam para yung mga pulis natin hindi na umaabuso. Pinambili natin ganyan, ganito, ganyan. Napakadali naman kung gagastusin mo yan sa tama, okay lang naman sa amin kahit na 1 billion pa yung budget na yan. Basta napunta sa maganda. Walang problema kahit yung flood control overpriced. Basta it serves its purpose. Hindi ba? Basta basta maayos siya. Yun namang confidential funds ng bawat isa sa inyo, okay lang man yan. Insertions, okay lang naman yan. Basta talagang napupunta doon sa dapat napuntahan. Ang hindi tama, pag ninakaw nyo yan. So, binigay ito kay Rimulya tong pera na to para gamitin either for counterintelligence, for intelligence, for the improvement of PNP.
ibinalik niya. So ibig sabihin hindi kailangan ng PNP ng ano, hindi kung sana yung pera na yan pinambayad mo ng mga training para yung mga pulis hindi bobo. Pinambili mo ng mga high-tech na mga gadget para yung gamit para yung mga pulis hindi parang tatanga-tanga at iwan na iwan sa teknolohiya. Di ininvest mo sana yan doon sa ano sa mga pulis mo. O hindi sana maayos yung serbisyo na nakukuha natin sa mga pulis. Hindi, isinoli mo, papogi ka eh. Sinusoli ko ito. Bakit sinusoli? Hindi naman masama insertion. Kung inilagay yan sa inyo, be thankful na may pera kayong extra, gamitin nyo sa tama. Tanga-tanga. Hindi raw nila ito ginamit dahil ang nagsingit ng dagdag na pondo ay ang congressman na nanghingi ng 3,000 containers ng isda. Hindi man direktang pinangalanan ni Remulla ang nasabi. Isa rin ito sa demolition job nila kay Zaldico eh. So alam mo Boying tuloy, John Vic, yung pera na yan kung ginamit mo yan sa tama, hindi mo pinupolitika. Para sana yan napupunta sana yan sa maayos na mga kagamitan para sa mga pulis. Pero dahil politiko ka rin, trapo ka din, kupal ka din, para maka-add up ka, makapag-ambag ka sa paninira kay Zaldico, ilalabas mo yung mga ganitong issue. Palpak to eh. Palpak to, binigyan ka na ng pera para sa improvement ninyo, hindi nyo pa tinanggap. O baka ayaw mong tanggapin kasi hindi mapupunta sa bulsa nyo yan. Kaya, baka kaya nyo sinole kasi mabibisto na kayo. Matatapos na taon, hindi nyo pa nagagasta. O baka mabibisto kayo na balak nyo lang katkungin yan. Nagtatanong lang ha. Congressman, matatanda ang sinabi noon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na pinipilit siya ni dating Congressman Zaldico na aprubahan ang permit para sa importasyon ng 3,000 fish containers. That was what we were afraid of because it was an insertion. There might have been a trade-off with it. So that's why we refused the insertion of the 500 million. Mga kapatid, Cheryl Hosing. Di ba 500 million na insertion? Di masama yun, sir. Yung insertion, kung gagamitin nyo ng tama, okay yan. Maayos yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang